Ayun, magmula nung nag-umpisa ang pagtaas talaga, maraming dumarating na text sa akin na itong oras na 'to ay kailangan umakyat kayo dahil patuloy pa ang malakas na ulan. Yun ang na na namomonitor ko, dumarating sa akin. Kaya hindi lang ako ang lahat ng nakasama ko sa evacuation noon nung nandun kami sa dulong yun ay sinabihan ko sila na medyo umakyat-akyat, aba-abanti ng konti, sama-sama tayo para kasi darating daw ang ulan na malakas. Yun na nga nung dumating yung dumilim dito talaga, madilim at lumakas hanggang sa umapaw na yung tubig. May mga nasa bubong, may mga taong nagliligpit pa ng mga gamit nila pero sila naman ay talagang apuraan din pero hindi na nila kaya. Yung asawa ko na lang ang mapilit na talagang tanggalin na sila ron. Ang tubig naman para kami sinusundan nung oras na yun, hindi ko na alam talaga. Pero natatakot ako sa asawa ko dahil siyempre patuloy pa rin ang pagre-rescue niya. Pero sabi ko, huwag mo na intindihin yung bahay, yung buhay lang natin, sabi ko. Yun nga, ang problemang kinakaharap namin ngayon, yung pagkasira ng bahay namin, kung paano kami uuwi, gagawin, walang pampagawa, nandiyan kami mag-asawa, walang trabaho. Asawa ko, siyempre uunahin yung sisulungan namin kung halimbawa uwian na ng mga nasa evacuees plus kami, paano na ang buhay namin kung gagawin nga yung bahay, wala namang pinansyal na pampagawa, walang pagkain, ganun ang problemang kinakaharap. Sana may tumulong na mabuli yung tira namin.